napakasarap palang maglingkod sa Diyos. Kahit tamakin ka ng iba, okay lang. Kahit mawalan ka, basta magkaroon ka lamang ng gagawin para sa Diyos. Sa tatlong bago, isang desisyon lang ang kailangan nyo. Narinig nyo ito maaari sa ibang church. Narinig nyo sa ibang mga friends. Pero mamaya meron kayong matutuklasan ditong wala doon sa kanila. Hindi pa ito. Ito'y babae ang nagsasalita. Ang karunungan taglay niya ibigay ng Diyos. Pero mamaya, meron pa magsasalita. Yung nagbigay ng karunungan sa babae, yun ang maririnig mo maya-maya. Praise the Lord! Amen! Binigyan lang ng time ng banal na espiritu ang babaeng magsalita sapagkat kaarawan niya sa Martes. Para kayo naman ay makausap niya ng heart to heart. Simple lang. Dumaan ang babae sa buhay na naghanap siya sa Diyos. Nung siya nasa elementary, hinanap na niya ang Diyos. Tinanong niya ang Diyos, nasaan ka? Sumulat siya sa Diyos, pero hindi niya alam kung paano makakarating sa langit yung letter niya. Hinulog niya yung kanyang letter sa likod ng baul. Nakalagay siya sa sobre. Bumili pa siya ng sobre. At pagkatapos, inihulog niya sa likod ng baul sa tabi ng dingding ng bahay ng lola niya. And pagkatapos ng kinabukasan, tinignan niya yung letter, wala na yung letter doon. Simple lang ang tanong niya. Panginoon, kung wala ka, saan ako pupunta? Panginoon, kung wala ka, wala ako. Kaya kayong lahat na narito, tanungin yung mga sarili niyo, narito nga ba ang Diyos o wala? Lord, amen! Kung wala ang Diyos sa buhay ng babaeng ito na nakatayo sa harap niyo, di tatago sa mga puso ninyo ang mga salitang naririnig ninyo. Kapagkat ang mga salitang lumalabas sa bibig ng babae ay mga salitang galing din sa mga salita ng Diyos na nagsasabing, anak, kung gaano ka kamahal ang magulang mo ay higit ang pag-ibig ko sa iyo. Maaaring masaktan ka pa ng magulang mo. Maaaring may kulang pa sa mga kailangan mo mula sa kanila. Pero anak, ibinigay ko na ang lahat sa iyo. Nasa sa iyo nga yan kung papaano mo tinatanggap ang mga ibinibigay ko. Sa inyong tatlo, kaya kayo ang kinakausap. Dapat merong isa rito na matindi ang hirap ng pinagdaanan sa buhay. Kung ikaw yun, o sino ka man, sa inyong tatlo, tama na yun, kalimutan mo na. Ang mahalaga ngayon, hindi ka pinabayaan ng Diyos. Nakarating ka rito. Meron bang nanay na kapag natulog ay ayaw mawala ang anak niya sa kanyang tabi? Oo, lahat naman ng nanay. Gusto niya pagising niya, nandyan pa rin ang anak niya. Pero nanay ka, nasubukan mo ba na kapag nakahiga ka, ang anak mo, hawak mo,
At kapag nagising ka, hawak mo pa rin siya. Simple lang. Hawak ka ng Diyos noon. Ngayon, bukas kaya hawak ka pa rin yan. Kung hindi ka sigurado na bukas, hawak ka ng Diyos, siguraduhin mo na. Ikaw ang magsiguro sapagkat sinigurado na ng Diyos ang kaligtasan mo. Lord, amen. Ikaw ang magdidesisyon ngayon kung ikaw ba ay mananatiling hawak pa rin ng Diyos bukas. Sapagkat ayon na sa mga gagawin mo ang magiging sagot dyan. Pagkatapos mong marinig ang salita ng Diyos at hindi ka gumalaw ayon sa nais ng Diyos, maaaring mawala ang presensya ng Diyos sa iyo. Kung noon wala ka pang alam sa mga aral ng Diyos, nauunawaan ng Diyos yan. Subalit ngayon na alam mo na ang aral ng Diyos at mananatili ka pa sa dilim, ibig sabihin hindi ka naniniwala sa iyong narinig. Napagkat ang paniniwala ay paggalaw, pagkilos. Kung naniniwala kang mahal ka ng iyong taong minamahal, gagalaw ka. Magbibigay ka ng time at magbibigay ka ng kung ano-ano pa. Napagkat nagtitiwala kang mahal ka mo. Sa inyong tablo, decide na. Huwag nang bumalik sa lumang buhay. Kung hindi sinilang ang babaeng ito, hindi niya naramdaman ang pag-ibig ng Diyos. Kung hindi sinilang ang babaeng ito, hindi niya nakilala ang Diyos. Kung hindi sinilang ang babaeng ito, wala sana ang nagsabing Panginoon, paglilingkuran kita buong buhay ko. Kapag sinilang ang babaeng ito noong April 19, 1966, at ang sabi ng nanay niya, siya'y pinanganak kay Wednesday, madaling araw, tinandaan ng babae yun. Para sa inyo lahat, ang kapanganakan ng babae nito. Praise the Lord, amen. Para sa lahat na makakarating sa gawain ito, ang kapanganakan ng babaeng ito. At ang luha na dumaloy sa kanyang mata ay luha ng kagalakan. Ng pasasalamat sa Diyos, kapag dininig ang panalangin niya, na siya'y maging lingkod ng Diyos. Praise the Lord, amen. Napakasarap malaman na ikaw ay nagmamahal. Napakasarap maramdaman na totoo ang pagmamahal mo na iniaalay mo. Napakasarap malaman na mahal tayo ng Diyos. Napakasarap malaman na ang Diyos hanggang ngayon ay gumagawa para sa atin. Napakasarap malaman na hinihintay tayo ng Diyos sa kanyang kaharian. Praise the Lord, amen. Napakasarap malaman na nagmamahal ka kahit hindi ka minamahal. Napakasarap maramdaman na patuloy ka nagmamahal. Kahit wala ka nang maibigay, gusto mo pa rin magbigay. Sapagkat gusto mong maramdaman ng taong yun na meron pang nagmamahal sa kanya. At ngayon sasabihin ko sa inyo na nasumpungan ko na ang buhay ko. This is my life. To serve the Lord. To serve you. Not to serve myself. Sa kaarawan ko, sa Martes, 45 years old na ako. At masaya ako. Masaya ako. At alam kong masaya rin ang parents ko. Ng anak nila na mahal
ay marami na ngayong minamahal. Kayo yun. The Lord, amen. At gusto ko lang ipaalam sa inyo, di nyo man ako mahalin, okay lang. Huwag nyo lang kalilimutan ang mahal ko, si Jesu Cristo. The Lord, amen. At nais ko rin na bilang regalo nyo, sa kaarawan ko, manatili na kayo. Sama-sama tayo sa lubungin ng Diyos. Praise the Lord, amen. Ang nararamdaman ko ngayon ay kagalakan na hindi ko pa naramdaman ng mga nagdaang panahon sa buhay ko. But, to be honest with you, kompletong-kompleto ang happiness ko ngayon sa kaarawan ko. The Lord, amen. Bakit? May church na si God. Ito yung dream ko na makapagdala ng kaluluwa sa panay niya. Praise the Lord! Amen! Kayo yun. Sasayangin niyo pa ba? Kung ako naging masaya, wala ako. Isa lang ang meron ako, si God. The Lord, amen. Kaya sa lahat na nakasumpong, hanggang ngayon, ngayong araw ng linggo na to, wish ko para sa birthday ko, huwag nang mawala si Jesus Christ sa mga puso niyo. Praise the Lord! Amen! Sapagkat kapag si Jesus Christ nasa puso na ng tao, magagawa ng taong yan ang imposible para sa kanyang minamahal. The Lord, amen. Di ba't mahal niyo si Jesus Christ? Kaya makakapagmahal din kayo ng kaaway. At yun ang imposible, hindi ba? Magagawa niyo ng mahalin ng taong mahamak sa inyo. Kaya yung wish ko, na huwag na mawala si Jesus Christ sa inyo in the best. Yun yung best. Yun ang gusto kong gift ni Jesus Christ para sa akin, sa aking kaarawan. The Lord, amen. Ngayon naman, pakikinggan na natin ang Holy Spirit. Hindi ko alam kung ano sasabihin niya. Kung po pwede lang, wag na niya akong banggitin. Hindi ko gusto na ako'y nakikilala. Hindi ko sinasabi kung sino-ano ang pangalan ko. But ayaw ko na marinig ang pangalan yan tuwing may gawain. Gusto ko isang pangalan lamang ang itataas dito. Walang iba kundi si Jesus Christ. The Lord, amen.